Ganito po. Sabi niya, pagtayo ko raw, aatakihin ko ang Iglesia Katolika. Sabi ko, bintangerong masyado itong kausap natin. Ha? At para ko nang nakikinita, ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. At para ko nang nakikinita, ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. Sabi ko, bintangerong masyado itong kausap natin. Ha? Buti sana kung yun ang nasa isip ko eh. Sabi ko na sa inyo kanina eh, sa ikatlong tayo ko, doon ko itatayo yung sinasabi kong pananampalataya. Hindi ko sinabi mga atake ko sa Katoliko. Hindi na kita kailangang atakihin. Alam na ng tao kung sino totoong nagsasabi sa atin eh. Hindi kita kailangang atakihin. Una, siya napansin ko at nakatape ito and duly recorded sa lahat na recorded na narito. Mula nung tumindig siya, 3 minutos, that means 1 hour na. At 3 interpellation, that means 1 hour and 30 minutes. Isang sitas lang ang binasa. Mateo 28:19-20 pa lang ang binasa niya. Oo. Ngayon, ako, tinan mo, ako kahit maingay sila, tinutuloy ko. Dahil naiintindihan ko talagang ang tao, meron siyang ano eh. Talagang it's something excusable. Hindi naman sila nang babato ng kamatis eh. O di, biyaan natin sila, no? Ikaw naman, gusto mo, complete silence, mahigpit ka pa sa court. Ngayon, ganito, ang aking masasabi, ganito. Nagtayo ba si Kristo ng iglesia o hindi? Wala ikang pagtatalo, sabi niya, nagtayo ang Panginoon ng iglesia. At ang iglesia itinayo saan? Sa Jerusalem. At tandaan nyo, ang Jerusalem, ang kapitolyo ng pananampalatayang sa Diyos. Tatandaan nyo. Ayon kay Kristo sa 24 ni Lucas, ganito ating mababasa. At ipangangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi at pagpapatawad sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan dapat manggaling ang pangangaral sa lahat ng bansa, magbubuhat sa Jerusalem. Nung matayo ang Iglesia Katolika, saan ang gagaling ang aral? Sa Roma. Wala sa pamantayan ng Biblia yung nasa Roma. Kasi ang sabi ng Biblia, ipangangaral sa kanyang pangalan ng ang pagpapatawad ng kasalanan at ang kaligtasan magbubuhat sa Jerusalem. Sabi nga nung pasyon nila pag binabasa pagmahal na araw, magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Talagang halatang Katoliko, kabisado nila yung pasyon, no? Pasyon. Ang sabi, nang sa taong nagugupiling ng sasalay, di mahimbing. Ayon, saan ho magmumula? Sa Jerusalem. Never na sa Roma. Ang tunay na iglesia, ang kapitolyo ng aral na ituturoy manggagaling sa Jerusalem. Pinatunayan po ba ito ni Jesus? Basa sa Gawa 1:2. At hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ano sabi sa mga apostol? Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Sa makatwid, manggagaling pa rin sa Jerusalem ang ikakalat na aral hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang question, yung kanya galing sa Roma. Hindi galing sa Jerusalem. Ngayon, yun ho bang iglesyang nasa Jerusalem? Ano ang pangalan nun? Na iglesia sa Jerusalem. Ganito po ang sabi sa Gawa 1:8 o 8:1. Nang araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea
at Samaria maliban sa mga apostol. Meron pala talaga existing na iglesia sa Jerusalem. Nung usigi ng iglesyang ito, kumalat, napunta sa Judea, napunta sa Samaria, maliban na sa mga apostol. Aling iglesia po ito? Pakinggan nyo. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Alin ho yung napunta sa Judea? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata rin naman kayo sa inyong sariling kababayan, gaya rin naman nila ng mga Hudyo. Basahin natin sa Bibliang Katoliko. Sa 2:14 ng unang Tesalonika. Sa katunayan, o mga kapatid, nagsitulad kayo. Saan? Nagsitulad kayo sa mga capital letter, Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Alin ho yung nanggaling sa Jerusalem nang kumalat na punta ng Judea? Alin yon? Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Yun po ang tunay na iglesia, galing sa Jerusalem yun. Yun ang tunay. Bakit tayo naniniwalang yun ang tunay? Sapagkat yun ang nabasa hindi sa istorya, kundi sa Biblia. At Bibliang Katoliko pa ang binasahan natin. Na ang nandun pala sa Jerusalem, iglesia ng Diyos napunta sa Judea. At ang sabi sa mga taga-Judea, mga kapatid, nagsitulad kayo. Sa kanya naman bawal tumulad. Kahit kopyahin daw, parehong-pareho, fake pa rin, sabi niya kanya. Tatandaan nyo? Kahit na parehong-pareho ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. Kahit na parehong-pareho ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. Hindi pala naintindihan ito yung salitang kopya eh. Biro mo, sa husgado, tinatanggap yung Xerox copy? Siya hindi, fake yun. Ano saan mo nakukuha yung kabihas? Yan ba sinasabi mo, authority ka? Miski sa husgadong Katoliko, hindi ka papasa. Dahil ang karamihan ng West, husgadong Katoliko, West Katoliko, tinatanggap yung Xerox copy eh. Ng West. Siya hindi niya tatanggapin. Nakakalagim yan. Eh yung mga nasa Tesalonika, nagsitulad kayo. Bakit? Ang iglesia, halimbawa, si Kristo halimbawa, utos tularan, kopyahin ang kahulugan. Basa, pakinggan nyo sa isang talata ng unang Pedro. Eto. Na sa ganitong bagay kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo at kay iniwanan ng halimbawa upang kay magsisunod sa mga hakbang niya. Kokopyahin o hindi? Kokopyahin, susundin eh, yung hakbang niya. O ngayon, alin ang tunay na iglesia? Di yung nababasa sa Biblia, saan kami umanib? Ayan, sa karatula namin, iglesia ng Diyos yung inaniba namin. Kaya nga kami, mga kaanib. O paano kayo ka naanib, Suryano, sinaksak mo lang yung sarili mo. De, tanungin natin sa Diyos, paano ba pwedeng umanib, Panginoon, dun sa iglesia mong na sinasabi sa Biblia? Tanungin natin ang Diyos. Sabi niya sa akin, sino nagturo sa'yo? Sabi ko, ang Diyos. Hindi niya naman kinulit yun eh. Alam niya naman kasi pwede magturo ang Diyos kahit di ka nagkikita, no? Ere, sabi ng Diyos, na ang mga hentil, tayo po mga hentil eh. We are not Israelites, therefore we are Gentiles. Ang mga hentil, tagapagmana. Yan. Kasangkap ng katawan. Ano kahulugan ng kasangkap? Tingnan natin sa English. Eto. Tingnan natin kung anong kahulugan nun. For Gentiles are fellow heirs. Tagapagmana. Members of the same body. Ano yung kahulugan ng kasangkap? Members. Pag tinagalog sa Tagalog na kolokyal, ano?
kaanib, kasapi, ayan, kasangkap. Ang sabi rito, na ang mga hentil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan. Alin yung katawan? 1:18 ng Kolosas, iglesia yon. Kasangkap ng iglesia o ng katawan at may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Paano tayo maaanib doon? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Aanin natin ang Ebanghelyo. Ha? Papa-interpret natin sa kanila. Aanin natin na may Ebanghelyo, may Biblia. Aanin natin. Sabi ng Diyos, pakinggan nyo. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Aanin natin. Babasa. Ayaw nyo naman na nagbabasa. Ang nangyari, nagbabasa ng talata ng Biblia. Nagbabasan. Ang nangyari, nagbabasa ng talata ng Biblia. Nagbabasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Aanin natin. Babasa. Ayaw nyo naman na nagbabasa. Gusto niya nagkukwentuhan. Oh. Ang sabi ng Biblia, babasahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inyutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ano ho ang garansya ng Diyos? Ang aklat ng Panginoon, walang kulang. Sabi niya kanina, meron daw katotohanan ng hindi nakasulat sa Biblia. Ha? Alin yung katotohanan ng hindi nakasulat sa Biblia? Lahat ho ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Titindigan ko yan. Lahat ng katotohanan ng ikaliligtas ng tao nakasulat sa Biblia. Alin ho ang tunay na iglesia sa Biblia? Iglesia ng Diyos. Paano ka maaanib? E di yung Ebanghelyo sasampalatayanan mo, babasahin, tuturo, sasampalatayanan mo, susundin mo. At yun, tatanggapin ka ng Diyos. Sa kanila naman, di pa sapat yung kailangan pumasok pa sa College of the Apostles. Wala naman siya maipakita sa Biblia ang College of the Apostles. At kung ano enrollment fee ron. Kahit na parehong-pareho ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. Kahit na parehong-pareho ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. The Apostles. Wala naman siya maipakita sa Biblia ang College of the Apostles. At kung ano enrollment fee ron. Ha? Ngayon, meron ho ba tunay na iglesia sa Biblia o wala? Meron. Eto, tinan nyo kung alin yung tunay na iglesia. Sa 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Tamo yung iglesia ng Diyos, ang Diyos doon buhay, hindi patay. Oh, na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Alin ang katotohanan ng iglesia? Yung iglesia ng Diyos. Hindi katolika, apostolika, romana. Hindi naman kita atakin, huwag kang mag-alala. Pero, ito ang sasabihin ko. Ang sasabihin ko ganito. Ang iglesia sa Biblia, ang namumuno, ano ang tawag? Ha? Sa Biblia, ano ang tawag sa namumuno? Ang sabi ni Pablo, ang ating kapatid na si Pedro. Ang sabi naman ni Pedro, ang ating minamahal na kapatid na si Pablo. Ayon. Kaya ang tawag sa namumuno, kapatid. Sa Katoliko, anong tawag sa namumuno? Papa. Sa tunay na iglesia, anong tawag sa namumuno? Kapatid. Bawal ba yung tumawag ng kapatid? Eto, huwag kayong patawag ng rabi, sapagkat iisa lamang ang inyong guro at kayo lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong tatawaging ama, yung nasa langit. Ang tunay na iglesia, ang tinatawag lamang na ama yung nasa langit. Pagdating sa pananampalataya, isa lang ang tinatawag nilang ama, yung nasa langit.
Bawal ngang itawag yun sa iba eh. Ha? Kaya nga naturo ni Kristo, Ama namin na nasa langit ka. Hindi sinabi, Ama namin na nasa Roma ka. Wala nun. Ang nandun, Ama namin nasa langit ka. Ayun. Sa tunay na iglesia, may bayad ba aral? Basa. Tingnan nyo sa isang talata. Only 5 minutes, ladies and gentlemen. At samantalang kayo nangaglalakad, magsipangaral kayo. Magsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang tunay na iglesia. Kaya dito, sa iglesyang totoo, walang bayad ang aral. Anong interpretasyon pa ang papaliwanag mo dyan? Walang bayad. Tanong, simple, nagbabayad ba ang Katoliko sa aral na itinutupad o hindi? Nagbabayad, may bayad ang binyag, may bayad ang kasal, may bayad ang kumpil, may bayad ang kung ano-ano. Oh, may bayad o wala? Basa. Anong interpretasyon pa sasabihin mo? Interpreted na ito. Na-interpret na ito ng mga apostol. Di naman ako mag-i-interpret sa Bibliang Katoliko natin basahin. Ang mga pari niya nagsisihatol. Ang mga pangulo niya ay humahatol udyok ng suhol. Ang kanyang mga pari nagtuturo dahil sa pakinabang. Ang kanyang mga propeta nanghuhula dahil sa salapi. O tamo, ako ba may sabi nito? Hula ito, hula. Sa kabutihang palad, natupad yung hula. Meron ng mga pare nagtuturo dahil sa pera. 4 minutes, 4 minutes. Ako ba may sabi nito? Bibliang Katoliko ito. Pag nagalit kayo, dito ang lamunin natin. Pag nagalit kayo, 3 minutes and 30 seconds. Dahil sa upa. O ngayon, yung tunay na iglesia. Ano? Ang saan titindigan ko yung aking samahan lang, no? Pero binigyan niya ako ng ideya, kaya hahatiin ko. Ang tunay na iglesia, yung nasa Biblia. Ang pangalan nasa Biblia, ang turo nasa Biblia, apostolika. Ano ang sabi ng mga apostol? Pakinggan nyo sa 4:6, ganito ating mababasa. Sabi ng apostol, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin matuto kayo, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano ang aral apostoliko? Ano po ang aral apostoliko? Kailangan matuto, huwag hihigit sa nakasulat. Tanong ko sa'yo, ang Iglesia Katoliko ba? Ang aral nakasulat lahat? Saan mapabasa sa Biblia ang purgatorio? Asan sa Biblia ang misa may bayad? Wala niyan. Ha? Asan sa Biblia na si Santa Maria reyna ng langit? Wala niyan. Asan sa Biblia na si Santa Maria pumalik sa langit, body and soul? Meron ba? Wala niyan. Kaya kayo, ligaw na ligaw kayo eh. Pwede mo nga sabihin, kayo nga ang galing doon sa panahon na yon. Alam mo kasi, noong panahon na yon, hinulaan ng mga apostol, lilitaw talaga mga antikristo noong panahon pa nila. Tinan mo, ha? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sabi ng mga apostol, mumunting mga anak. Sabi rito, mumunting mga anak, inyong narinig. Ito ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang mga antikristo. Darating pala, sabi ng mga apostol. Kailan nag-umpisa? Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo. Nung pampanahon nila, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin. Ngunit nagsilabas upang mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kailan ho nag-umpisa puwersa ng antikristo? Ngayon pa, sabi ng mga apostol. Kaya noon pa, meron na talagang lilitaw mga antikristo. Kung sino yung lumitaw noon, bukod sa mga apostol, yun ang mga antikristo. Ayun. Last 1 minute. Paano natin malalaman na sila'y bukod sa mga apostol? Kasi ang aral nila, iba sa aral ng mga apostol. Meron bang sinagoga ang mga apostol? O tipo ng Kristiyano na may larawan? Meron ba? Kahit isa, wala.
Wala. Natagpuan ang mga ruins ng mga early Christian churches. Wala pong kahit isang larawan doon ng kung sino-sinong santo. Kaya sila, iba yung kanila kaysa sa mga apostol. It's true, they trace back their history to the apostle. And it's true also that the apostle said na noong panahon nila naglitawan na ang mga antikristo. Hindi ko sinasabi sila yon. Hindi ko sinasabing sila yon. Pinasabi ko lang yung nasa Biblia. Ayun ang dapat natin maintindihan. Kaya mga kapatid, huwag kayong padadala sa mga sabi ng kasaysayan, sabi ni Webster, pakuha tayo, magsimpatya tayo sa Biblia, sapagkat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Amen. Excuse me, Mr. Soriano. Brother Soriano, by virtue of the power vested in me once again, time is up. Yes, Your Honor. Thank you. It's your turn, Mr. Garza. Okay. Bago ako magtanong sa mga pinahayag ni Ginoong Soriano, nais kong liwanagin muna dahil sa mayroong siyang huling salita nitong mga nakaraan na hindi ko naman tinutukoy na sila yon. Doon ba sa pinahayag ninyo lahat, yung po ba'y hindi Katoliko? Alin pinahayag ko lang? Yung mga tungkol doon sa sinasabi ninyo, yung tumawag na ama, yung nagpapabayad ng mga pari, yung mga kailangan, ang mga... Ganito yan, kapatid. Yung po ba'y mga Katoliko o hindi Katoliko? Ito ang sagot ko. Kahit kanino pwedeng matupad yon. Kaya kung kanino natupad, siya ang tinutukoy. Pero ang tanong ko, ang sagutin nyo, yung po ba sa mga pinahayag ninyo, yung taasan, yung, kanino ba natupad? Sa Katoliko o hindi sa Katoliko? Ganito ang sagot ko nga eh. Kahit kanino pwedeng matupad. Ngayon, kung kanino natupad, isa siya dun sa Palagay ko Mr. Moderator, simple tanong ko. Abay, simple rin naman ang sagot ko. Ang katanungan, ito simple. Yung bang sinabi ninyo, sa Katoliko ba nagkaroon ng katuparan o hindi sa Katoliko? Sasagot ako ulit. Eto. Ang alam ko, ang Katoliko, ang kanyang mga ngaral nagpapatawag na ama. Padre, Papa, etc. Natupad sa inyo yung kasama kayo sa kinatuparan. Yan. O, di nagkaintindihan. Eto. Ngayon, sinabi, tungkol sa ama. Material, lalagay mo. Lagyan mo. O sige, magtanong mo. Puro tanong lang ako, sino naman puro sagot. Kailangan mo tanong kayo, sagot siya. Unang tanong ko, dito sa 23:9, dahil sinabi ninyo ang mga pare o mga papa, nagpapatawag ng ama. Totoo po ba yun? Yun nga ang tawag nyo eh. Hindi, totoo po ba yun? Nagpapatawag? Sagot ko, yun ang tawag nyo eh. Doon po ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, sino po ang pinagbabawalan? Yung tumatawag o yung nagpapatawag? Yung tumatawag. Okay. Kung tawagin ko ba yung ama ko na ama, ako ba yung nagkakamali? Hindi naman pampananampalataya yun. Ang sinasabi ko, pampananampalataya. Di sa madaling salita, wala kang nabasa na pananampalataya yun. Anong hindi? Nasa Biblia ba? Di ba yan tinuturo ni Kristo? Sa 23:9, ang katanungan, Mr. Moderator. Sige. Sagutin lang. Lahat ng tinuturo ni Sa Kristo. kaba na pananampalataya lamang ang nakasulat Sa ano ba tinuro si Kristo hindi sa pananampalataya? Pambira ka naman. Tanong ko, ito. Lahat ng turo ni Kristo, pananampalataya. Hindi pansibil. Hindi Sandali lang. pang-gobyerno. Time. Tanong mo. Alis. Teka mo na. Yun ang sagot ko. Ang tanong ko, ito. Meron ka bang nabasa na pananampalataya? Wala. Ba't mo yan? Meron, wala. Meron. Wala. Meron. Teka muna. Panibagong tanong. Ito, babasahin Panibagong ko. tanong. Babasahin ko. Panibagong tanong. Babasahin ko. Panibagong tanong. Babasahin ko. Opo. Babasahin ko. Huwag ka muna magkonklusyon. Ang talong mo, meron ka bang nabasang pananampalataya? Di babasahin ko. O sige, Huwag mo patigil, babasahin ko. Nagsasalita Nagsasalita at tanong. Natural, ano gagawin ko? Ang tanong. Tatahimik eh, kasinungalingan ang sinasabi mo. Sa 23:9, 23:9, ang binasa niya 23:9. Oh. Basahin mo sa 23:9 kung may pananampalataya. Wala! Hindi pa ako... Panibagong tanong. Hindi pa ako tapos. Panibagong tanong. Hindi pa ako sumasagot eh. Kung meron ka ba nabasa? Sabi niya, meron ka ba nabasa? Wala! Eh, siya rin ang sumagot. Wala na sa sarili. Wala na sa sarili ito. Wala sa sarili. Siya na sumasagot sa talong niya. Mr. Moderator, paalalahanan nyo. Paalalahanan
Sa sarili! Wala! Pikon! Pikon! Oh, iiwanan ko na. Iiwanan ko na yung tanong na yun. Teka! Mali! Sabihan mo muna sagutin! Mali! Sagutin! Mali! Teka! Op mo! Op! Teka! Yung itinanong, kailangan wag mong iwanan, sasagutin niya. Oh, sagutin mo yung Ginoong Soriano, yung tanong niya, yung pananampalataya. Ala. Yung tinanong niya. Wala Sagutin na, mo. tapos na eh. Tapos na yun. Another tanong ko na. Another tanong na. Binulungan ko yung sila, tayo moderator. naman magdebate. Tapos na raw dahil sinagot na niya eh. Siya nagtumagot sa tanong niya. Okay na, sinagot niya na. Ano yung lalagay? Wala po. Ito Pagbigyan natin. Okay, lagay mo na yung baterya. Hindi pa eh. Pagbigyan. Oh, tahimik! Pero Brad, Oh, stop quiet. Okay, lalagay na yung yung baterya. Tayo naman magdebate. Mamaya na tayo. Sila muna. Device tayo, pare. Samantalin na natin to. Okay, ilagay na. Oh, another question. Sige, sinagot mo na. Sinagot niyo na. Wala pang tanong, nalaman mo na yung sagot. Ibang klaseng koleyo ka. Oh, wala nang maingay, oh. Magpapairo lang ako sa'yo, pare. Oh, tahimik na, oh. Para makapagtanong na. Meron pa siyang 5 minuto. Sayang yung oras niya. Sinasamantala ko to sulat. Papahinga lang. Ladies and gentlemen, a truce for a moment. Oh, A truce. silencio. The court is Atrus. now in session. Silence is hereby enjoined. Sige po. Tuloy na natin. Lalagay na yung baterya. sandali lang, no? Sandali lang. Dahil hindi po tayo magkaroon ng katahimikan, bagamat marami pa akong katanungan, bine-wave ko na lahat ng katanungan ko. Hanggang dito na lang. hindi. Maraming salamat sa inyo. Hindi, dapat itanong mo. Itanong mo, kapatid. Itanong mo. Tanong po kayo, uwi ko to Rilos eh.